Hola mga friendship! Welcome sa Hacienda ni Lucita. Alam nyo ba na itong bahay na to ay masyadong close sa puso ko dahil sariling dream house namin to. Yes! So hindi naman lingid sa kaalaman, kami po ay nasa real estate. We are selling house and lot, condo, and also yung mga lote, pero nasa construction din kami. So this one is ang Hacienda ni Lucita. Marami nang tatanong bakit daw siya hacienda, hindi naman siya malaki. Well, para sa batang lumaki na nagtitinda sa daan at nagsa-sideline sa pagdikit ng swelas dahil taga Marikina ako, hacienda sa akin to mga friends. Pagbigyan nyo na ako, kayo naman. So, kung mapapansin nyo, ayan, yung ceiling namin is meron siyang metal deck. Dagdag tibay lang yan mga friends, just in case magkaroon ng earthquake, magbitak man, is hindi siya agad magiging weak yung foundation. Ang tanong, kailangan mo ba yan? Di naman. Pero kung may budget ka, why not, 'di ba? So, pag papagawa ka ng bahay, structural dapat ang hindi mo tinitipid, no? So, kaya importante na mag-hire kayo ng architect and engineer, lalo na kung ang papagawa niyong bahay is second floor pataas, kasi kailangan ng soil boring test dyan. Para yung design is according sa materials na kailangan para maging matibay yung bahay. So, makapapansin nyo friends, ang ginamit namin dito is form blocks at hindi hollow blocks or load-bearing blocks. Mas mahal siya ng konti sa hollow blocks pero mas tipid kasi to friends. Di mo na to kailangan ng palitada, diretso skin coat na to tsaka painting eh. Mas maganda pa yung register niya sa interior. So, eto is yung pantry, pero dahil mas madilim pa siya sa kahapon ko, hindi nyo na makikita. And ito yung CR. Dito sa labas is tataniman niya ni Habi kasi mahilig siya sa mga halaman. Tayo friends, hindi tayo makabuhay ng munggo, no? Kahit nung high school. So, ito is yung dining room, living room. Di kami maglalagay ng TV dyan mga friends para presentable siya. Feeling ko yun yung uso eh. And kung mapapansin nyo, maluwag yung aming hagdan. And ang pinakamaraming kinakain na bakal mga friendship is of course yung flooring, yung columns, tsaka yung hagdan. Kapag nagtitipid kayo, I suggest steel stairs, no? Pero dapat maayos yung installation. And then, ayan, so eto friends yung master's bedroom. Yes, master's bedroom. Ayan, dito naman yung family room kung saan ilalagay ko yung TV at ang router para kapag namimiss ko yung mga anak ko, papatayin ko lang yung router. Pupunta na silang lahat doon. Ayan, so ito is yung master's bedroom. Kung napansin nyo, mas maliit na yung sizes ng form blocks na ginamit namin dito kasi hindi naman namin kailangan ng mas matibay pa. No? Matibay pa rin to pero minimal cost na lang. Medyo tipid na dapat dito. Basta yung baba, yun yung pinaka-importanting matibay na matibay. So, dito size 5 na lang yung ginamit naming form blocks and para sa division, size 4 na lang siya. So, ang magiging team namin dito mga friendship is minimalist, no? So, kung napansin nyo, mahilig kami sa mga bintana para tipid sa kuryente at saka sa electric fan. Malalaki siya para diretso yung pasok ng ilaw at saka ng hangin, no? Tipid sa kuryente. Although maglalagay din kami ng solar panel kasi napansin niyo ba friends, ang Meralco pataas lang ng pataas ang presyo. Never siyang nagbaba. Nagbaba man siya pero charot lang, di ba? So, ayan. And makinis na kaagad siya mga friendship, no? Kapag nagpapagawa kayo ng bahay, natural na may marami pa siyang flaws kasi ongoing construction yan eh. So, minsan hindi nagpapacheck yung mga contractors or yung mga engineers kasi ang daming napapansin ng mga nagpapagawa. Keep in mind na kapag ongoing construction is ang pina-priority pa lang po dyan is yung foundation, no? Katibay, structural. Then, hahabulin po yung mga minor defects sa interior. So, ang tanong, kapag hindi mo kaya mag-hire ng architect at engineer, dapat ba ikaw na lang magpagawa? I suggest kumuha kayo ng foreman na skilled and may malasakit. Bakit dalawa yung requirement? Ang foreman kasi na skilled, may mga gawa kasi na pwede na. Pero may gaganda pa. Doon mo makukuha yung taong may malasakit. So, kung meron kayong kamag-anak na foreman, I suggest sila yung kunin nyo. Pakyawan or per day, depende pa rin yung mga friendship, no? So, wag niyo masyadong tipirin lalo na kung yung bahay niyo. Pero kung within budget kayo at may plano na kayo, I suggest i-execute yun na this year kasi ang presyo ng materyales pataas ng pataas every year.
Ayan. So, kung may katanungan kayo tungkol sa construction or sa pagbili ng mga properties, kasi kami nagba-buy and sell kami, no? Nagbi-build and sell kami, gumagawa din kami ng mga apartment and building. And of course, nagbebenta kami ng bahay at lupa, condo, lote. Message kayo sa akin, friends. Malay nyo, matulungan namin kayo. And para sa mga nangangarap na kagaya ko, kaya niyo yan, mga friends. No, di ka rin to inaasahan, mabait lang talaga si Lord eh. Basta pray lang kayo, sipag lang, walang malas o swerte, depende sa tao yan. Basta pagdasal nyo lang, malay nyo, dumating yung pagkakataon. Bahay nyo naman ang i-video nyo. 'Di ba? So, ayun lang. Salamat mga friendships. Bye!